Pangsanlibutang ulat. Sinasagot ba ng Diyos ang panalangin? May 17, Somsak, Thailand. Unang narinig ni Somsak ang tungkol sa pagdarasal sa Diyos ng Langit noong bata pa siya sa kindergarten sa Seventh-day Adventist School sa Coret, Thailand. Tulad ng karamihan sa mga tao sa Thailand, nagmula siya sa isang hindi Kristiyanong pamilya at walang alam tungkol sa Diyos ng Langit. Sa pagsisimula ng kindergarten tuwing umaga, ang watawat ng Thailand ay itinataas ng mataas sa isang flagpole o poste ng bandila sa bakuran ng Coret Adventist International School. Pagkatapos, ang lahat ng mga bata mula sa kindergarten at ang mas matataas na grado ay nakatayo malapit sa bandila para sa pagtugtog ng pambansang awit ng Thailand. Pagkatapos, pinangungunahan ng mga guro ang mga bata sa pag-awit ng The Prayer Song, isang magandang awit na humihiling sa Diyos ng Langit na pagpalain ang kanilang araw. Nang medyo lumalaki na si Somsak, natuto na siyang manalangin ng mag-isa. Tinuruan siya ng kanyang guro sa ikalawang baitang kung paano manalangin. Sa simula ng klase araw-araw, sinisimulan ng guro ang isang panalangin at inanyayahan si Somsak at ang iba pang mga bata na magdagdag dito. Sasabihin ng guro, "Mahal na Diyos." Pagkatapos ay sasabihin ng isang bata, "Lord, gawin mo po sana akong matalinong bata." Ang isa pa ay magsasabi, "Lord, panatilihin mo po akong ligtas sa maghapon na ito." At ang pangatlo ay magdaragdag, "Lord, tulungan niyo po akong maging mabait na bata." Tapos tatapusin ng guro ang panalangin sa pagsasabing, "Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen." Matapos matutunan kung paano manalangin sa paaralan, nagsimulang manalangin si Somsak sa kanyang sarili sa ikalawang baitang. Ngunit hindi siya nagdarasal araw-araw. Nananalangin lang siya kung nararamdaman niyang kailangan. Kadalasan, nararamdaman niyang matalino siya. Kadalasan, nararamdaman niyang ligtas siya. Ngunit minsan nag-aalala siya na hindi siya matalino o hindi siya ligtas. Kaya nanalangin siya, "Mahal na Diyos, gawin mo po akong matalino. Mangyaring panatilihing po akong ligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen." Nagdasal din si Somsak sa kanyang sarili bilang huling paraan sa ikatlong baitang at sa ikaapat na baitang. Pagkatapos nito, nanalangin siya sa ikalima, ika-6, ika-7, ika-8, at ika-9 na baitang. Ngayon, siya ay isang malakas na 16 na taong gulang na binatilyo sa ika-10 baitang. Maaaring hindi siya nagdarasal araw-araw, ngunit nagdasal siya ng maraming taon. Sa tingin mo, ilan sa kanyang mga panalangin ang sinagot ng Diyos? 100, 50, siguro 10 o 15. Kung tatanungin mo si Somsak, wala siyang sasabihin sa iyo. 0. Hindi ko naramdaman na sinagot ng Diyos ang aking mga panalangin, sabi niya. Mas nagtitiwala ako sa aking sarili. Maaaring hindi araw-araw nanalangin si Somsak. Maaari lamang siyang magdasal bilang huling paraan. Ngunit sa tingin mo ba ay posibleng hindi sinagot ng Diyos ang kahit isa sa kanyang mga panalangin? Ano sa tingin mo? Kung sinabi mong tiyak na sinagot ng Diyos ang kahit isa sa kanyang mga panalangin, tama ka. Sa Biblia, sinabi ng Diyos na sinasagot niya ang mga tao bago pa man sila manalangin. Sabi niya, "Mangyayari na bago sila tumawag, sasagot ako, at habang sila ay nagsasalita pa, aking didinggin." Isayas Kapitulo 65 versikulo 24. Kaya, bakit iniisip ni Somsak na hindi sinasagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin? Maari kayang sumasagot naman ang Diyos at hindi lang napapansin ni Somsak?
Maari kayang nagdadasal din tayo at hindi natin napapansin na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang mga guro sa paaralan ni Somsak ay nananalangin na makilala niya ang Diyos ng langit na dumirinig at sumasagot sa panalangin. Maaaring mahirap para sa isang lalaki o babae na maniwala sa Diyos ng langit kapag walang sino man sa kanilang pamilya ang naniniwala. Ang mga guro ay nagdarasal na makita ni Somsak at ng lahat ng iba pang mga bata sa Koret Adventist International School na talagang dininig at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. Gusto mo bang sumama sa mga guro sa pagdarasal para kay Somsak at sa iba pang mga bata? Manalangin tayo. Mahal na Diyos, salamat sa Koret Adventist International School kung saan nag-aaral si Somsak sa Koret, Thailand. Salamat sa maraming bata sa buong mundo na bukas palad na nagbigay ng 13th Sabbath offering na tumulong sa pagtatayo ng paaralan. Tulungan niyo nawa si Somsak at ang iba pang mga bata sa paaralan na hindi nakakakilala sa iyo na makitang mahal mo po sila at talagang dinirinig at sinasagot mo po ang kanilang mga panalangin. Tulungan mo po sila o Diyos, at kami, na mapansin ang iyong mga sagot sa aming panalangin. Mangyaring pagpalain din ang 13th Sabbath offering sa trimestering ito na makakatulong sa ibang mga bata sa Asia na matuto tungkol sa iyo. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.